Naginala ang lalaki nang marinig niya ang tunog ng dice. Agad niyang inilagay ang natitira niyang mga chip sa number 12. Napatunayan niyang tama ang kanyang hinala at nanalo siya ng malaking premyo. Nagbigay pa siya ng 10,000 chip bilang tip sa hindi tapat na dealer. Nang malaman ng may-ari ng kasino na nanalo siya ng napakalaking halaga, ipinadala nito ang pinakamatalino at pinakamagagaling nitong manlalaro upang mabawi ang perang nawala. Ngunit nanatiling kalmado ang lalaki at patuloy na ine-enjoy ang laro. Dahan-dahan lang niyang itinaas ang isang sulok ng kanyang mga baraha. Akala niya na sa ganitong paraan ay mananatiling ligtas ang kanyang mga baraha. Ngunit hindi niya alam na naitalanan ng kasino ang lahat ng kanyang baraha gamit ang mga kamera. Nang suriin ang datos ng mga barahang iyon, nalaman na mayroon siyang ace. Upang talunin siya, naghanda ang dealer ng mas malalaking baraha kaysa sa kanya. Ngunit nang ihayag na ang mga baraha, inilabas ng lalaki ang kanyang 2 at inihagis ang mga ito sa mesa. Sa totoo lang napansin na niya ang kamera na nakalagay sa likod niya. At sadyang naglagay siya ng palito, toothpick, sa pagitan ng kanyang mga baraha. Nilinlang niya ang mga tao sa kasino. Dahil sa paraang ito, mas lalo pa siyang nanalo ng napakalaking halaga. Galit na galit ang may-ari ng kasino nang makita ito. Ipinadala niya ang kanyang pinakamapanganib na manlalaro na si One Eye na hindi pa kailanman natatalo sa laro ng baraha. Tinawag ng lalaki ang kanyang kasamang si Jack upang magsimula muli ang laro. Nakita ni Jack ang mga numero ng dice sa loob gamit ang kanyang espesyal na kapangyarihan. Ngunit sinabi ng lalaki na wala itong silbi dahil may isang espesyal na makina sa ilalim ng paa ng dealer na kayang baguhin ang mga numero ng dice. Nang marinig ito, ginamit ni Jack ang kanyang kapangyarihan upang magdulot ng short circuit sa makina at inilagay niya ang lahat ng kanyang chip na nagkakahalaga ng 10 milyon sa small. Nang subukan ng dealer na baguhin ang numero sa makina, nakuryente siya ng malakas at bumagsak sa sahig. Ngayon ay si One Eye na mismo ang pumasok sa laban. Mayroon din siyang espesyal na kapangyarihan tulad ni Jack. Sinubukan niyang baguhin ang mga numero sa loob ng tasa gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit mabilis na binago ni Jack ang dice. Naunawaan ni One Eye na ang kalaban niya ay kasing lakas din niya. Hindi na sila nagsalita pa. Nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan nilang dalawa gamit lamang ang mga galaw at senyas. Napakalakas ng kapangyarihang ginamit kaya patuloy na umiikot ang mga dice. Lahat ay nakatitig sa tasa. Naisip ni Jack na kung magpapatuloy ito, maaring sumabog ang tasa at mabubunyag ang lahat ng katotohanan. Kaya ginamit niya ang kanyang teknik na Iron Head. Malakas niyang hinampas ang mesa at nabasag ang lahat ng dice. Pagkatapos nito, lumapit mismo ang may-ari ng kasino at nagsabing, "Tabla ang laban na ito. Dahil walang naglaro ng patas, ang desisyon ay gagawin sa huling isang round. 2 laban sa 2. Pumayag si Jack. Ngayon ay nakaharap niya si One Eye, habang ang lalaki naman ay umupo sa harap ng may-ari ng kasino. Nagsimula ang huling round ng pagsusugal. Ipinamahagi ang mga baraha, at sinimulang tingnan ni One Eye ang lahat ng baraha gamit ang sensor sa kanyang mata. Ngunit napakatalino ng lalaki. Itinago niya ang mga baraha sa pagitan ng kanyang mga palad. Kahit anong pilit ni One Eye, wala siyang makita. Maya-maya, binuksan ni One Eye ang kanyang baraha at ang pinakamababang numero na 2 ang lumabas. Inakala ng may-ari na siya na ang panalo. Ngunit nang ipakita niya ang kanyang mga baraha, may larawan ni Jack na nakaprint sa mga ito. Kaya naging invalid ang mga baraha. Pagkatapos nito, binuksan ni Jack ang kanyang baraha at siya ang naging huling nagwagi. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lalaki ang isang mahalagang bagay. Ang kasino ay hindi napapanalunan sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng baraha, kundi sa talino at tamang pag-iisip ng isang tao. Nagsimula silang magdiwang sa kanilang panalo. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsara